Tiniyak ng Toll Regulatory Board na makakadaan pa rin sa mga expressway ang mga motoristang wala pang RFID. Sa harap yan ang pagsisimula ng dry run ng contactless payment sa ilang piling toll plaza sa Setyembre. Si Karen Villanda sa sentro ng Balita Live. Naomi, simula nga sa Setyembre ay ipatutupad na ng Toll Regulatory Board yung 2-month trial para doon sa contactless toll. Ibig sabihin, Naomi, may mga toll plaza na ang mawawala na muna ng cash lane sa loob ng 2 buwan. Kabilang na itong ating kinatatayuan, itong sa Mexico exit sa Pampanga. Simula sa September 1, mawawala na muna ng cash lane sa toll plaza ng ilang expressway. Kabilang na ang NAIA X-Main Alpha, entry at exit ng Nicole Skyway, north at southbound na mamplasan sa South Luzon Expressway. Sa NLEX naman kasama dito ang mga toll sa north at southbound ng Pulilan, Ciudad de Victoria, San Simon northbound, Mexico at Dao southbound. Kabilang din ang SFEX at Dolores SETEX at iba pang toll plaza sa mga expressway. Ito ay para sa 2-month trial ng contactless toll collection na isasagawa ng Toll Regulatory Board para masubukan na kung kakayanin na ng mga expressway na alisin ang mga cash lane at itira na lamang ang mga RFID lane. Alinsunod na rin ito sa resolusyon na ipinasa ng Committee on Transportation para sa muling pagpapatupad ng contactless program. Pero papaano na kaya makakadaan ang mga wala pang RFID? Ayon sa TRB, makakadaan pa naman sila at hindi rin huhulihin. Kasi lahat TTC lane na yon, na nakalagay, TTC lane. I-direct lamang po sila sa isang lugar kung saan sila ligtas. Doon po pwede sila magbayad ng cash nila kung wala pang RFID. At kung hihikayatin po silang lagyan ng RFID doon sa lugar na yon. Kung wala naman pong RFID stickering doon, bibigyan po sila ng gabay kung saan ang pinakamalapit na RFID installations. Subalit talaga pong kami nakikiusap naman sa kanila. Sana mo naman po isuportahin niyo ang ating hangarin na lahat siya maging electronic toll collection system na tayo sapagkat yan po ang ating mas mabilis at mas convenient din kaparaanan upang lang maging mas maayos po ang daloy ng trapiko sa ating mga toll plaza. Pabor naman ang ilang motorista na gawin ng RFID lane ang lahat ng toll plaza. Pero papaano naman daw kung matapatan na walang load ang RFID? Sa akin, kung payag ako, kaya lang paano kung mga iba walang GCash, paano kapag sa cash lane? Mahirap pagka wala kang wala kang GCash, wala kang paano kung makapagkawal? Nais ang Toll Regulatory Board na maging disiplinado ang mga motorista na bago pumasok sa expressway ay siguraduhing may load ang RFID upang hindi makaabala sa kapwa motorista sa plaza. Posible ring kumpiskahin ang Easy Trip at Auto Sweep card sa motorista kapag ilang beses nang nagdadaan ng walang load sa RFID lane. Para naman kay Leo, bago sana ipatupad ay siguraduhing maayos na muna ang sistema ng mga toll operator pagdating sa RFID. Siyempre, pipila ka sa RFID, di ba? Halos minsan bubuntutan ko, napakahaba rin ng pila. Mas maganda pa sa cash lane, dire-diretso. Hindi katulad sa RFID, minsan nagbubuhol-buhol pa. Nagsagawa naman ng special performance audit ang TRB sa 770 na ETC ng toll plaza magmula Pebrero hanggang Hunyo ngayong taon. Lumalabas sa ilang toll plaza ang nakapasa na sa 98% readability rate. Habang ang iba naman ay pasado rin sa account management o sa mabilis sa transmission ng toll at tamang pagbawas ng singil sa RFID ng motorista. Pero base sa resulta, kinakailangan pang magsagawa ng 2-month trial ng TRB para sa pagpapatupad ng contactless toll collection para makita pa ang mga dapat ipagbuti at baguhin ng mga expressway operators sa kanilang sistema sa maayos na pagpapatupad ng RFID system. Naomi, every week board dun sa mga listahan ng mga toll plaza na makakabilang doon sa trial run ng 2 buwan. Rihanna, kung matatandaan natin, Naomi, August 2020 na mag-require ang DOTR na magkaroon ng cashless payment sa mga expressway. Pero November 2020 ay nakatanggap sila ng reklamo sa mga motorista ukol nga doon sa palyadong RFID ng mga toll operator. Kaya naman ibinadika ang cash. Karen, kailan na ba yung target implementation nitong full contactless toll collection pagkatapos ng dry run?
Yes, Naomi, ayon sa TRB, depende yan doon sa magiging assessment. Ito, 2 buwang trial run. Kung umokay naman at maging maganda yung resulta, ay kaagad sila magre-rekomenda sa DOTR na ipatupad na nga itong contactless toll. Pero kung hindi pa maganda yung resulta, ay kinakailangan ng agaran masolusyonan, no, yung mga problema nakakapigil para nga ng contactless toll. Naomi. At Karen, isaayos na ba yung mga problema dati patungkol sa mga aberya ng RFID system? Yes, Naomi, yung mga aberya na yan, no, kasama na dyan yung mga hindi nababasa na RFID, kaya naman nag-iipon yung mga motorista doon sa maya RFID lane at nagta-traffic. Ayon sa Toll Regulatory Board, ay isinasaayos na yung problema na yan at nagkaroon na at pinalitan na yung mga sticker ng mga motorista na iyon para mabasa doon sa RFID lane. At actually, Naomi, hanggang ngayon, no, ongoing yung kanilang replacement program, pati na rin doon sa mga reader na pumapalya sa mga toll plaza. Naomi. Maraming salamat, Karen Villanda.